Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga taga-padapa laban ni Digong. No, yung isa diyan, presidente nila. Yung isa, si Mr. Authentic, mga kababayan. Kasi bakit? Meron po silang mga statement na, ewan ko, kung mga nasa tamang pag-iisip ang mga ito. Ito po, unahin natin yung inyong favorite senator currently na tinatawag na "You look wonderful tonight." Yung sinasabi nilang nag-endorse ng 13 na senator. Naniniguraw lang si Mr. Wonderful Tonight, Robin Padilla, bakit 13 yung inendorso niya? Kasi malay nyo, si Bato ma-ICC. Diba? Malay nyo, hindi pa nagbobotohan, biglang lumabas ang warrant at arrest. Sumakay na sa RPC 5192, tama ba? O 5129 si Bato. Bye-bye, I'm leaving on a jet plane to meet Digong sa ICC. At ako ay hihiga sa dahig. I'm leaving on the jet plane. Don't know when I'll be back again. Kasi kulong forever. Diba, Robin? Ikaw talaga naman, oh. Sigurista ka din, Robin, eh. Ngayon po, mga kababayan, ito na naman itong si Mr. Wonderful Tonight. Kung maalala nyo yung trahedya pong naganap dyan sa ating malas na pambansang paliparan, na kung saan condolence po doon sa mga pamilya ng biktima ng trahedya na yan, no? Yung bata po, nakakaawa, no? 4 years old, ihahatid lang ang kanyang tatay. Condolence na lang po. Wala pong words na mamumutawi sa atin, kundi tayo po ay condolence sa pamilya at doon din po sa iba po pong pamilya na biktima nitong karumal-dumal na trahedya. No, kasi yung bollard, yung pangharang na bakal na dapat mawi-withstand yung maximum speed ng isang sasakyan, siya po ang bumigay. Kaya nabarurot yung mga biktima at yung iba pang mga infrastruktura dyan sa NAIA. Ngayon, itong mga Duterte minions, nag-post sila sa kanilang mga social media account na corruption kills. Corruption daw. So they are alluding that this tragedy is due to the corruption of this current government. Biniblame na naman ang pamilya Marcos, ang pamilya ni First Couple, PBBM at FL Lice. Ninakaw nyo kasi yung pera. Pero sa pagsasaliksik po, wala pang 24 oras na nagsimula ang mga DD shit sa kanilang mga malicious disinformation, nabokya po sila. Natagpuan na itong bollard pala na ito na kinabit dyan sa malas na pambansang paliparan ay proyekto pala ni Digong noong 2019 na nagkakahalaga ng 8 million. O ano nangyari, DOTR Secretary Tugadi that time, yung MIAA chairman during that time, yung company during that time. Sino ang may korupsyon? Kaya nga po si Vince Dizon ng DOTR Secretary do Department ay agarang mag-iimbestiga dyan. Ipatawag yung mga taong sangkot, even Tugadi. At ganun din po ang Pangulo nagbigay na po ng instruction na he wants justice. Tama. Walang whitewashing dyan. Dapat ipakita nga yung mukha nung nakadisgrasya. Diba? Dapat itali na rin siya dun sa bollard para siya rin ang sagasaan, mga kababayan. O ngayon, yung inyong mukbang
Wonderful Tonight Senador may sinabi po sa kanyang social media account. Ayan po. Kapag maganda ang inabutan proyekto ng admin. Pag maganda daw yung proyektong inabutan, kapaki-pakinabang, maliit ang gastos o malaki man, basta kapaki-pakinabang sa sambayanan, proyekto ng admin. Kapag nagkaroon ng kapalpakan, ang proyekto na ni Digong, ay ganun pala yun. So, ina-assume ka agad. Dito mga kababayan, sinister po ang ibig sabihin nito. No? Iki-credit sa kasalukuyang administrasyon pag maganda at kapaki-pakinabang ang proyektong inabutan. Proyekto yan ni proyekto yan ni PBBM. Proyekto yan ni PBBM. Ganun po ba? Ganon? Robin Padilla? Hindi ka ba nagsasaliksik? Yung sa bayan ni Franklin Drilon, the former senator, na taga Iloilo, yung dam nila, yung dam, ang tagal na ilang dekada yon, panahon pa ni Apo Lakay, hinanapan ng pondo ni Apo Lakay yan, yun nga lang tinigil ng mga kakampi ni Drilon, hindi pinondohan. Ngayon pagdating kay Noynoy Aquino, the Panot President, pinondohan niya, tinuloy. Pagdating kay Duterte, hindi pinondohan. Diba? Kasi hindi niya proyekto. Kaninong proyekto? Kay Panot? Hindi po. Proyekto pa nung panahon ni Apo Lakay ng matandang Marcos Sr. Yun nga lang na politika, Robin. Nung Pangulo na si BBM, pinondohan niya. Even though ng mga proyekto ng Dilawan yan. Pero alam niya, ang tatay niya ang unang nagbigay pondo dyan. Sa pamumuno ng tatay niya. O ngayon, nung natapos lang last year, ano ang sabi ni Drilon? Ang proyektong ito ay itinuloy ng magkaribal na pamilya sa politika. Pinondohan ng dating Pangulong Aquino, Noynoy, at ngayon din po ay pinondohan din ng kasalukuyang administrasyong Marcos. Hindi niya binanggit si Digong. At hindi rin kinredit na ang proyektong ito ay dito sa dalawang batang dito sa mga anak na nag-uumpugang pamilya sa politika. Magkaibal na pamilya sa politika pero nagtulungan para mapagawa ang nararapat para sa bayan ng Iloilo nila Drilon. Walang credit. Walang sinasabi dito ang Pangulong Marcos na kanya yan, pati sa Pangi Bridge, yung sa Coastal Road sa Davao City at kung ano-ano pang natapos na infrastruktura nung halos 3 taon niya. Hindi niya sinabing proyekto ko yan. Hindi. Dito namamagnify ang katangahan mo. Bakit dito itong nangyaring bollard accident sa NAIA ay kasi ginawa nung panahon ni Digong. Di ba sabi natin si Digong magaling? Nag-hire siya ng mga department secretary na magagaling tulad ni Tugade, tulad ni Piñol, tulad ni Mark Villar. Pero ano nangyari? Mapupulaan dito ang amo mong si Digong na nakahiga doon sa dahig dahil panahon niya ito natapos. Administrasyon niya ito nang natapos na nagkakahalaga ng milyon pesos taxpayers money. Pero palpak. Yan ba yung bollard na nilagay ninyo sa lahat ng NAIA premises? To protect the lives, the properties, and others from the untoward incident or accident of the rampaging mga vehicles. Diba? Panahon nyo mako-call out talaga kayo. Tama, mali. Even din nung panahon ni Panot, meron yung mga tulay na bumagsak. Naalala nyo yon? Kawayan na nga lang pinagawa ni Panot si Duterte, yung tulay, dumuduyan-duyan. Ano pa? Palpak Due to anong sabi ng mga minions nyo? Corruption kills. Akala ko ba natanggal ni Digong ang corruption noon? Talaga dito, kung hindi nyo kasi sinimulan, Robin Padilla, better advise your mga fake news maker ninyong mga DD shit na vloggers at influencer, you don't start it. Because if you started to spread false information, humanda kayo sa balik. Nabalikan kayo
Wala kayong maipakitang ebidensya kundi ang naratiba nyo ay bunganga ninyo. O ngayon, yung mga pro-admin vloggers, influencers, and supporters, binalikan kayo ng ebidensya, ngayon nagngingit-ngit kayo. It really hurts. Kasi during the time of Duterte, di ba, presidente siya from 2016 to June of 2022? Oh, 2019 is in between. Di ba? Ano pa? Palaging reverse ang cambio, hindi forward. So what? Ganun talaga. People will look for somebody to blame, just like what your minions have started. They started allegedly, even without mentioning a name of the president, they are allegedly pointing their fingers to the current sitting president and his administration, right? Di ba, Robin? Ito pa sinabi niya, hindi talaga uso sa Pilipinas ang accountability and resignation. Yes. Are you talking about Sara Duterte? Are you talking about yourself? Are you talking about the majority of the leaders of the land? Or all of them? Di ba? Tama, mali. Tell it to Bato. Di ba? Tell it to your bloggers. Tell it to your leaders. The word accountability. There is no resignation in their vocabulary. Our politicians have no decency. They have no moral principle. Pag alam nilang talagang mali na sila, they will still fight it to the death until the court decided, until the highest court in the land decided with finality that you are guilty and you should be removed from your office. Ganun po eh. Pero sa ibang bansa yan, for example, sa Hapon, ayaw nila ng kumalat ang chismis. Anong ginagawa? They either resign or you know the last thing. Diba? Robin, itong sinulat mo, nonsense sa dulong-dulo. Hindi talaga uso sa Pilipinas ang accountability at resignation. O ba't di mo gawin? Set an example. File your resignation as senator. Yun, baka may tumulad sa'yo. Baka mabigyan ka ng medalya dahil ikaw ang nauna na nag-resign. O diba? Sa komento dito ng mga netizens sa post niya na ito, galing po ito sa Philippines Defense Forces Forum. Wala pong mabuting. Lahat po binarabera si Robin. Hindi ko nababasahin, kayo nang magbasa niyan. So Mr. Robin Padilla, ikaw ang number 1 senator noong 2022 election, pero number 1 ka lang pala sa katangahan. Isa ka ring tukmol. Di ba? Sorry but not sorry. Isa ka talagang tukmol. Yung pinagsasabi mo nonsense. Baka pati ikaw nahilo dyan eh. Diba? People will look for the accountability. Government official will investigate. O diba? They're looking for someone who will be accountable for that. Then upon the final conclusion of their investigation, malalaman sino ang at fault. And then they will file corresponding cases to the court. Diba? O talking about resignation, why not start now? You set an example, file a resignation sa Senate President. Diba? Yan ang inaantay namin eh. You have said so, then act on it. Be the first one to do it. Diba? Guys, tama mali. Now, punta naman tayo kay Bato. Itong si Bato, gina-justify pa niya at gino-glorify pa niya yung sa war on drugs nila na may kasamang EJK. Sa GMA News, sabi niya, Bato, war on drugs was a God-given mission. Para pala silang si Kibuloy. O baka naman si Kibuloy yung tinutukoy nilang God. Diba? Si Kibuloy, ano sabi ni Kibuloy? Ako ang anak ng Diyos. Walang sino mang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Hoy, Bato, ikaw, ano bang tinira mo? Baka nag-hallucinate si Bato. God-given mission daw yon. So meaning nakausap nyo ang Diyos? Sinabi mismo sa inyo ng Diyos para kayong si Samuel, si Moses, si Elijah,
si Joshua na, oy, ito sasabihin ko sa'yo ha. Oh, ha? Mag-war on drugs kayo, patayin nyo yung mga kahit na sino inosente ha. Ganon. Tapos sasabihin mo, shit happens. Why are you invoking the name of God when you said shit happens? Diba? Hypocrite, completely, you are hypocrite, hypocrite, ano yan? Conflicted hypocrite. Tama ba, Carcleya? Ha? May Downs, tama ba yon? Correct nyo nga ako? Ginamit pa ang pangalan ng Diyos para po i-justify yung sinasabi nilang war on drugs. Kasi daw sinabi siguro ng Diyos sa kanila, eto na yun. Destiny nyo ng dalawa. Tambal na kayo. Dati ang ginagamit ko lang isang tao lang. Oo. Dati si ano lang, si Adan. Tapos ni Adan, sino ba katapos ni Adan? Di ba? Tapos ni Adan si Moses na. Ay si Abraham. Tapos ni Abraham si Isaac, di ba? Walang partner. Oh, Moses walang partner. After ni Moses si Joshua, and then after that mga prophets na, yung mga ano na lang, mga nagpropropesiya, ha? Yung mga judges, tulad nila Ruth, tulad ni Samuel, mga gan, David. Di ba wala silang partner? Ito partner daw sila ni Digong. It is their destiny. Destiny to kill innocent people. Destiny to kill fellow Filipinos without the rule of law. Destiny to kill fellow Filipinos without, regarding their human rights, the right to live. They violated their constitutional rights. Is that what your destiny? Is that what God has told you to do? I don't think so. God is done with that. Ngayon, sa pamamagitan ng Hesukristo, ang utos sa atin ay love. It is the very essence of everything. Because God is love. And you're telling it was a God mission? Ano, bumalik kayo doon sa panahon ni Moses? Come on, dude! Kasi kung hindi daw nila gagawin yon, magiging narco state. So therefore, in the expense of the thousands of lives of alleged criminals, alleged suspect of drugs, and the innocent young people, the very young Filipino people, the youth of tomorrow, that you guys killed. Ano? God-given? Gusto nyo sisihin namin ng Diyos? The hell no! Dahil hindi ako naniniwala na yan ay God-given. It is your own volition only. You are trying to justify what you have did or what you have done by the invoking the name of the Lord. Sana parusahan kayo ng poong may kapal. He is justifying na tama yung ginawa nilang war on drugs dahil ayaw nilang maging narco state ang Pilipinas. Hindi nyo nga natapos eh. So therefore, failure ang mission na binigay sa inyo ng Diyos. Anong gagawin sa inyo ng Diyos dapat? Di ba pag yung pinag-utos ng Diyos dati hindi nagampanan, anong ginagawa ng Diyos sa taong hindi ginampanan ng tama yung mission na binigay? Yung failure, ano? Alam nyo? Di ba? Kaya bato wag kami. Never invoke the name of God to justify what your selfish ambition, to your selfish ambition. Hindi tama, mga kababayan. Hayop eh. Oh? Di ba? War on drugs was a God-given mission. Animal kayo. O, sana makarma ka. O, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.